What's up mga ka-animak? Welcome nga pala sa aking channel at ngayon nga ang kwento natin ay tungkol sa isang lalaking aksidenteng napunta sa ibang mundo at naging hari matapos na magpamalas ng kahangahangang talino at taktika dahilan para manalo ang kanilang angkan sa digmaan at maging desperado ang mga babae na asawahin siya. Kaya kung interesado ka sa mga ganitong klaseng kwento ay mag-relax ka lang at ipagpatuloy ang panonood at ako nang bahala sa'yo. Kaya simulan na natin. Nagsimula nga ang anime na ito sa isang mainit na labanan sa pagitan ng Horn Clan at Wolf Clan na pinangungunahan ni Yuto, ang ating gwapong bida, kung saan habang pasugad ng mga sundalo Horn Clan ay walang hirap silang sinalubong ng mga bakal na sibat na nakatago sa panangga ng mga sundalong ng Wolf Clan. Kaya nagmukha lang silang barbecue'ng pinuhog at isa-isang bumagsak dahilan para hamina ang kanilang hukbo. Pinuri naman ng babae na nagngangalang Felicia si Yuto sa napakahusay niyang pamumuno at taktika. Natigilan naman si Yuto dahil ang straight hiyang ito ay ginaya na lang kay Alexander the Great mula sa kanyang tunay na mundo. Agad naman siyang bumalik sa ulirat at ipinag-utos na tuluyang talunin ang kalaban, habang namang isa-isang pinapatay ng kanyang sundalo ang natitirang Horn Clan. Ay bigla niyang naalala ang nakaraan na mahigit 2 taon na rin mula nang mapunta siya sa ibang mundo. At dahil sa kapangyarihan ng plot anime ay naging pinuno siya ng Wolf Clan kung saan isang salita niya lang ay pwedeng magwakas ng maraming buhay. Natauhan naman siya ng sinangga ni Felicia, ang palaso na tutuhog sana sa kanya. Kasunod nito ay hindi mabilang na palaso pa ang gagawin sana silang target shooting, pero wala lang hirap itong sinangga ni Felicia ay gamit ang kanyang mahiwagang latigo. Kaya pinuri siya ni Yuto at sinabing maaari siyang maging mahusay na reyna. Tinukso naman siya nito na dahil siya ang hari ay nangangahulugan lang na gusto na siyang maging asawa. Nagpalusot naman siya na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Inasar naman siya lalo nito na isa talaga siyang sigmang lalaki at yun ang mas nagustuhan niya sa kanya. Kalaon ay idiniklara na nila na tuluyan na nilang natalo ang Horn Clan. Dumating naman ang isang babae na nagngangalang Rin, isa sa pinakamalakas nilang mandirigma at isa ring nagkakandara pa kay Yuto. Inireport nito na bihag na nila ang leader ng Kalabang Clan. Sinamantala naman nito ang pagkakataon at humiling ito na bilang reward ay himasin ang kanyang ulo. Pinagbigyan naman siya ni Yuto, kaya nagmukha itong kuting na nagpapakyut sa kanyang amo, kaya natawa sa kanya ang dalawa. Kasunod nito'y bumalik na sila sa headquarters kung saan bihag nila si Linnea, ang leader ng natalo nilang Horn Clan. Dito nga ay matapos sabihin ni Yuto na siya ang leader ng Wolf Clan ay iminungkahi niya kay Linnea na maging isa siya sa mga anak niya para mapasailalim na sa kanyang proteksyon ang kanilang clan. Ngunit hindi pumayag si Linnea at ininsulto pa siya na hindi siya karapat-dapat maging pinuno dahil isa siyang mahinang nilalang. Nagalit naman si Rin dahil dito, kaya makikipagsabunutan na sana siya pero pinigilan siya ni Yuto. Humingi si Yuto ng ponmanhin sa kanya at pinahayag na kung hindi siya papayag sa kanyang kondisyon ay sisigaan niya rin at gagawing uling ang kanilang bayan, katulad ng ginawa niya sa bayan ng Van. Dahil naman sa takot ay wala nang nagawa si Linnea kundi pumayag sa kondisyon niya. Matapos nito'y inilabas na siya sa silid, nang hina naman si Yuto dahil hindi niya kinaya ang pangpapanggap na masama at brutal. Sa harap ni Linnea, agad naman siyang nilapitan ng dalawa at niyakap siya ni Felicia kaya halos malunod siya sa nag-uhumapa na pagmamahal ni Felicia. Kailangan ay bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Larnvior, dito'y ipinagdiwang ng mga tao kanilang tagumpay. Maya-maya pinagmamadali si Yuto paakyat ng hagdan, nang makarating sa taas ay agad niyang tinawagan ang isang babae. Ito ay si Mitsuki, ang kanyang kasintahan sa tunay niyang mundo. Pagkatapos magkamustahan ay tinanong siya nito kung nakahanap na ba siya ng paraan para makauwi. Malungkot naman niyang sinabi na hindi pa siya makakauwi. Sa kabila nito ay nangako pa rin si Mitsuki na hihintayin niya ang kanyang pagbabalik sa kanilang mundo. Kinabukasan ay binisita siya ni Felicia at Rin sa kanyang kwarto. Masaya naman sinabi ni Yuto na salamat sa cellphone at nakausap niya muli si Mitsuki, kaya bumalik na uli ang kanyang sigla. Mukhang tama nga siya, dahil maging ang kanyang maalamat na espada ay tumibay din. Napansin naman ito ng dalawa. Nagmungkahi si Felicia na willing siyang tulungan siyang mag-exercise, habang si Rin naman ay nagpresente na makipaglaro sa kanya, pero dahil loyal ang ating bida kagaya ng nag-upload ng video nato, ay nagpalusot siya na hindi ito ang oras para sa kalokohan saka kumain ng tinapay sa mesa. Sa kanya nabanggit na kailangan nila ng maraming sandata para sa Horn Clan kapag isasagawa na ang kasunduan sa pagitan niya at ni Linnea. Kaya agad silang nagtungo sa pagawaan nito. Dito nga ay sinalubong siya ni Ingrid, ang pinakamahusay na swordsmith ng kanilang clan, at dahil nga sa patay na patay rin siya kay Yuto ay natarante siya pagkakita niya rito. Pinakalma naman siya nito, saka binanggit na maging natural sa pakikipag-usap sa kanya at hindi kailangan maging formal, lalo na kung silang dalawa lang. Matapos namang marinig ni Ingrid ang salitang, silang dalawa lang, ay nagsimula itong mag-hallucinate na sa tingin ko ay hindi maganda. Pinabalik naman siya ni Yuto sa realidad saka sinabi ang sadya nila na kailangan nila ng marami
maraming sandata upang ibigay sa Horn dahil ang leader ng Horn clan na si Linnea ay magiging nakakabatang kapatid na niya. Kahit naman nahihiya ay agad namang sumang-ayon si Ingrid. Fast forward natapos na ngang naisagawa ang kasunduan at nakikiusap na si Linnea kay Yuto na handa niyang gawin ang lahat kapalit ng pagprotekta niya sa kanyang clan. Nakangiti naman na sinabi ni Yuto na hindi siya dapat mag-alala dahil wala siyang gagawing masama sa kanya. Ipinangako rin nito na handa niyang protektahan ang kanyang clan. Sa kanya hinawakan ng ulo nito na sinuklian naman siya ng matamis na ngiti. Bigla namang sumulpot si Felicia dahil sa selos. Ay mali pala, dahil pala ito sa may masamang balita. Agad namang nagkaroon ng meeting dahil dito, lumalabas na nilusob ng mga Hoof clan ang Horn clan. Natakot naman si Linnea pagkarinig nito, habang si Yuto ay sinabing mahigit sa 10,000 ang bilang ng lumusab na Hoof clan, kaya dapat nilang tulungan ang Horn clan. Agad namang tumutol ibang miyembro dahil hindi naman ang kanilang clan ang nilusob ng kalaban. Labis naman na nagalit si Yuto pagkarinig nito, kaya pinatahimik niya ang lahat. Sinabi nito na ang pagsira sa kasunduan at pangako ay katumbas ng pagsira sa dignidad ng Wolf clan, kaya sa kabila ng pagtutol ay opisyal nitong diniklara na iligtas ang Horn clan mula sa nananakop na Hoof clan. Kasunod nga nito ay ipinakita si Yang Vi, ang leader ng Hoof clan, habang sinasabi nito na maikling panahon na lang ay masasakop na nila ang clan ng Horn, na nagulat dahil sa sorpresang pag-atake ni Rin at kanyang mga kasama. Pagkakita naman nito ay hindi niya maintindihan kung bakit sumugod ito ng mga nakasakay lamang sa kabayo at hindi ang kanilang buong puwersa. Agad naman siyang kumalma saka pinag-utos sa mga kawal maging handa lang, at madali lang nilang matatalo ang maliit na hukbong ito. Pagkarinig naman nito ay agad namang umatras sila Rin at kanyang mga kasama. Nagalit naman ng gusto si Yang Vi dahil tila pinaglalaroan lang siya. Kasunod nito'y dumating na ang buong hukbo nila Yuto sa bayan ng Horn clan. Malugod naman siyang sinalubong ni Linnea. Matapos nito'y nagtanong si Yuto kung gaano pa ba katagal bago makarating ang Hoof clan sa kanilang bayan. Sinabi naman nito na aabutin na lang ito ng kalahating araw. Kung ganun daw umabot lang sila sa tamang oras, saka humingi si Yuto ng pagkain at tubig kay Linnea. Hindi naman ito natuwa dahil parating na ang kalaban, kaya bakit pa nila kailangan ng pagkain at tubig. Gumiti si Yuto saka sinabi na hindi nila magagamit ang buong lakas nila sa pakikipaglaban kung walang laman ang kanilang tiyan. Humanga si Linnea dito at sinabing na napakataba talaga ng utak niya. Parang ikaw lang nung ginaya mo pati pangalan sa test paper ng classmate mo. Sa kabilang banda naman si Yang Vi ay parang isang buwang walang ligo at tulog dahil binubulabog sila ng pangkat ni Rin sa tuwing babalikan nilang magpahinga, habang nag-ulat ang kawal sa kanya na paparating na ang puwersa nila Yuto. Kaya inutos niya na simulan ang paglusob. Tahimik namang nagmamasid si Rin sa gubat, habang ang mga sundalo ni Yang Vi ay parang mga zombie na walang lakas dahil gumana ang taktika ni Yuto na bigyan sila ng mga sorpresang pag-atake para hindi maging handa sa parating nilang labanan. Dahil nga dito ay madali lang silang tinatalo ng mga sundalo ni Yuto, habang si Yang Vi naman ay napansin ang kanilang kahinaan, na malakas lang ang unahan nilang puwersa, kaya umatake ito sa kanang bahagi kung saan nakapwesto ang mga sundalo ni Linnea. Inaasahan naman niya ito dahil sinabi ni Yuto na mangyayari talaga ito, pero pagkakita kay Yang Vi na tila higanteng halimaw na papasugod ay nanginig sila sa takot. Nagmukha lang tuloy silang mga damo na hinahawan ni Yang Vi nang makalapit ito sa kanila. Napansin naman ito ni Yuto kaya inuutusan niya ang ni Rin na atakihin si Yang Vi. Sumugod na nga si Rin at ang kanyang pangkat, sinalubong naman sila ni Yang Vi, kaya nagsabay na nagtama ang kanilang sandata. Tinalo si Rin sa lakas nito kaya nalaglag siya sa kabayo at nabitawan ng kanyang sibat. Umatake pa ito uli, pero naputol ang sandata niya dahil nasangga ito ni Rin ang kanyang espada. Matapos nito'y hinugot din ito ang kanyang espada. Hindi naman na nagsayang ng oras si Rin at iwinasiwas ang kanyang espada. Napumutol uli sa espada nito kaya tumalsik ang ketchup. Nang bumagsak ito sa lupa, ay tinanong nito kung anong klaseng espada ang gamit niya na nagawang hiwain kahit ang kanyang sandata. Sinabi ni Rin na si Yuto ang lumikha ng espadang iyon. Lingid naman sa kanilang kaalaman na ginaya lang ito ni Yuto mula sa kanyang tunay na mundo. Kasunod nito'y sinigaw na ni Rin na natalo na niya ang pinuno ng Hoof clan, kaya ipinahayag na ni Yuto ang pagkapanalo nila sa digmaan. Matapos nilang manalo sa digmaan ay nagtatampisaw sila ngayon sa ulan. Sa paliguan pala, sumulpot bigla si Linnea. Sinabi kay Yuto na ayaw niya ng maging kapatid niya at nagpropose na pakasalan siya. Hindi siya nakasagot, sa halip ay nagpalinis ng kanyang likod. Samantala nagtatalo naman si Rin at Felicia kung sino ang susunod na maglilinis ng likod niya. Parang jowa at ex ko, pinag-aagawan ako. Sa panagiginip ko nga lang, sa kabilang banda naman sinabi naman ni Yuto na malinis na ang likod niya, kaya nadismaya ang dalawa. Parang ikaw lang sa crush mo, na laging mong ka-text at niloloadan, pero iba pala ang gusto. Ngayon nga ay umiinom na sila ng tsaa. Dito ay tinanong siya ni Yuto kung bakit biglaan ang pag-aalok niya ng kasal. Nagtapat si Linnea na ang pagiging leader ay dapat na ibinabasi sa lakas at abilidad, pero hindi ganon ang kaso niya, dahil pinasa lang ng kanyang ama ang pamumuno ng hindi pinapaalam sa marami.
Pagkarinig nito ay agad na sinabi ni Yuto na tiyak na mapapahamak siya kung mabubunyag ang sikreto niya, pero iyon nga daw ang dahilan niya kaya nag-aalok siya ng kasal ng tuluyan nang mailipat sa kanya ang pamumuno ng kanyang clan. Natahimik naman si Yuto pagkarinig nito, dahil mukhang ang ating bida ay ayaw pang magkaroon ng konsumisyon sa buhay. Sumingit naman si Felicia na hindi ito isang tanong na mabibigyan agad ng kasagutan. Sinangayon na naman ito ni Yuto sa sinabi na ipagbibigay alam niya muna ito sa iba pang kasapi ng kanilang clan. Lumipat naman ang eksena sa isang lalaki na may pulang buhok na mukhang hindi gagawa ng maganda, na palapit sa kanilang bayan. Sinabi nito na hindi na siya makapaghitay na makaharap si Yuto, dahil nga ang